Base sa ating latest satellite animation ay patuloy pa rin yung epekto ng southwest monsoon o hanging habagat na siya nagdadala nga ng mga pulu-pulong mga pag-ulan dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon. Samantalang meron din tayong binabantayang bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility at meron nga itong international name na Severe Tropical Storm Pudul. Huli itong namataan sa layong 1,595 east of extreme northern Luzon. Meron itong taglay na lakas ng hangin na maabot ng 110 kilometers per hour malapit sa sentro nito at mga pagbugso naman ng hangin na umaabot ng 135 kilometers per hour. At patuloy itong kikilos pakanluran o westward sa bilis naman yan na 20 kilometers per hour. At base nga sa ating analysis ay maaari na itong makapasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility mamayang gabi o bukas ng madaling araw. Kung mangyayari yon ay papangalanan na natin siyang si Bagyong Goryo, ang ikalawang bagyo sa buwan ng Agosto. Base naman sa ating latest forecast track, patuloy na kikilos itong si Bagyong Pudul ng pakanluran hanggang sa makapasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility maaari ngayon mamaya o bukas ng umaga. At pagkapasok nga nito ng PAR ay maaari pa itong mas lumakas pa at umabot na nga ng kategoryang typhoon. At sa nakikita din natin, kaya pakanluran ang kanyang direksyon dahil merong high pressure area dito sa may silang parte ng Japan na nakakaapekto sa kanyang track. Pag sapit naman ng Martes ay kikilos na ito ng mas hilaga pa or pa west-northwestward hanggang sa makalabas ng ating Philippine Area of Responsibility Miyerkules ng gabi o Huwebes naman ng umaga. At sa nakikita nga natin ay maaari pa itong dumaan sa kalupaan ng Taiwan bago ito tuluyang maglandfall dito sa may silangang bahagi ng China. At base na rin sa ating area of uncertainty or ito yung mga lugar na maaaring daanan ng bagyo dahil sa di pa katiyakang paggalaw nito kung sakali man na magde-deviate o mas bababa itong bagyo compared sa original track kanya na mas mataas ay maaaring mahagip nitong malalakas na hangin na dala nitong bagyo o kung makikita nga natin itong dilaw na bilog ang parte ng Batanes. Kaya muli pinag-iingat natin ang ating mga mamamayan dyan sa may extreme northern Luzon at patuloy na umantabay hinggil sa mga pagbabago sa track nitong bagyo.